Gradual lifting of restrictions here in Qatar due to COVID-19. Naglabas na po ang State of Qatar ng kanilang statement. Interesado ka bang malaman? Then keep on watching. Hello everyone! Welcome to my channel and welcome back po sa mga subscriber ko na or yung mga nanonood sa akin. First of all po, gusto ko pong batiin ang lahat ng Pilipino kasama ang sarili ko. Happy 122nd Independence Day po sa lahat ng Filipinos all over the world. Last June 8, naglabas po ng statement ang State of Qatar after ng press conference ng Supreme Committee for Crisis Management para nga po sa paglilift ng mga restrictions dito sa Qatar. Disclaimer po muna tayo. Dun sa mga opinion ko, I want everybody to know na kung meron man po akong mga opinion, iyon po ay personal kong opinion. Hindi ko po sinasabi na iyan ay official, but then once again, it is my personal opinion and base po sa pagkakaunawa ko and base din po sa pagre-research ko. Last June 8, naglabas po ng statement ang State of Qatar after ng press conference ng Supreme Committee for Crisis Management para nga po sa paglilift ng mga restrictions dito sa Qatar. It consists of 4 phases po, from phase 1 to phase 4. Now, part ng phase 1 is yung gradual openings ng mosques. So, para po sa mga tao na gustong pumunta ng mosque, pwede nyo pong i-check kung ano yung mga mosques na mag-o-open. Starting on June 15, under the Phase 1 Gradual Lifting, pwede nyo pong i-check yan sa website ng islam.gov.qa. Meron po sila dong parang locator na pwede nyong gamitin para malaman kung saan ba merong mga mosques na open. Now, syempre may restriction pa rin. Pagpasok sa mosque, kailangan nyo pong magdala ng sarili nyong Quran, or kung hindi naman, pwede kayong gumamit ng electronic Quran or yung nasa mobile nyo. Kailangan nyo rin pong magsuot ng masks. And kailangan din po na mag-maintain kayo ng space or hindi kayo magkakadikit. Kailangan at least 2 meter away from each other. And ina-advise din po ang lahat na huwag pumunta ng maaga sa mosque dahil ang mosque ay mag-open lang pagkatawag ng adhan. Close pa rin po ang mosques every Friday during the Phase 1 and Phase 2 of easing restrictions here in Qatar. Para naman po sa mga kabayan nating yayamanin, yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay, na merong personal boat dito sa Qatar, pwede nyo na pong gamitin yan. Pero once again, syempre may restriction pa rin po, hindi po kailangan at hindi po pwedeng maging crowded ang inyong personal boat. Now, in some private health facilities o yung mga siguro medical center, yung mga private clinic, i-allowed na rin po yung iba, hindi po lahat. I-allowed po yung iba, considering 40% lang po ng capacity ang pwede dun sa mga private health facilities nga na sinasabi ko, while continuing to provide, of course, the precautionary measures na inilabas ng State of Qatar. Now, meron din pong, mag-open din po limited ang mga parks for exercise. Wala pa po tayong listahan kung ano yung mga parks na yon. But children under 12 years old will not be allowed po na pumasok sa parks. Sports training will be permitted dun po sa open space as long as yung large hall siya or malaking lugar and for not more than 5 people po. Regarding naman po sa pagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho sa opisina or sa ibang mga establishments, 20% pa rin po, wala pong pinagbago. 20% of employment or employees lang ang pwedeng umattend with, of course, following the precautionary measures. Yung partial opening po ng some stores in shopping center. Now, para po sa mga stores na mag-o-open, kailangan po, as per the statement of the Supreme Committee, kailangan po ay sila ay
300 square or not less than 300 square meters, and yung capacity of the complex or yung mall does not exceed 30%. Regarding naman po sa inbound or outbound flights, only necessary flights or yung essential flights out of Doha. Upon return, travelers will undergo a mandatory hotel quarantine allocated by the government for 2 weeks paid by the traveler. So, yung inbound flights po, para sa mga kabayan natin, hindi pa po para sa lahat yan. Sa pagkakaintindi ko po dito is, basically, halos wala naman siyang difference dun sa mga nakaraan na binigay na statement or yung binigay na restrictions. Ang nakakabalik pa lang po kasi dito sa Doha ay yung may mga hawak na permanent residency, and syempre po yung mga Qataris, their wives and kids. Yun po yung mga nakakabalik dito sa Doha. Now, since nag-mention kasi sila na essential flights, the way I understand kasi is para to dun sa mga taong, let's say, ikaw ay galing sa isang company and very important na mag-travel ka palabas ng bansa. So, makakalabas ka, but then again, pagbalik mo, i-allowed ka nila na makabalik, but you have to undergo for a 14 days quarantine sa hotel. Yun po ang pagkakaintindi ko dyan. And of course, bago naman mangyari yon, I'm sure na magre-request po ang company para bigyan siya ng parang travel pass or i-allowed yung pag-travel ng tao na yun, na babalik yung tao na yon. I don't think na sakop po nito yung mga residente po na nasa labas ng bansa o yung mga merong hawak na Qatar ID na nagtatrabaho sa Qatar and na-stuck po sa labas ng bansa. Hindi pa po sakop, hindi pa po pasok yun sa allowed na bumalik dito sa Doha, Qatar. I-remind ko lang po kayo na ang starting ng pag-i-ease ng restriction is on June 15. And if ever po na in the event ay nagkaroon ng non-compliance or one of the indicators is negative, meron pong posibilidad na ma-reimpose yung restrictions or ma-delay yung start ng next phase, which is supposedly by July 1. Na po tayo. Ang phase 2 po ay mag-start ng July 1, supposedly. Once again, guys, meron pong possibility na ma-delay ang pag-start ng phase 2 or mag-impose uli sila ng restriction. Depende po kung paano yung kalalabasan nung naunang phase, which is for June 15 nga. So, for July 1, for second phase, mag-a-allowed na po once again ng small scale of gathering. Small scale lang po, which means not more than 10 person. And yung mosque are still opening with restrictions. I'm not sure po, maybe mag-declare po ang Awqaf ng additional mosque na i-open nila during that time. Para naman po sa mga mahilig mag-boating or sumakay ng yate, allowed na rin po on July 1 ang magrenta ng boat or yacht, but kailangan po not more than 10 person again. And in addition, or yung continuation para sa parks, I'm sure mag-a-add po sila ng mga parks on July 1 for second phase ng i-open para sa public. Mag-o-open na rin po ang Corniche and beaches. So, para naman po sa mga nag-e-exercise or mga may personal or professional training, i-allowed na rin po ang small scale group. Once again, guys, it should not be more than 10 person. And kailangan po sa malaking open space or outdoors. For private healthcare facilities naman po, it will increase up to 60% capacity. And pag-o-open na rin po ang lahat ng malls with restricted hours and limited capacity. Ganon din po yung pag-o-open ng souks and market or wholesale market. Restricted capacity din po and restricted din po or limited po yung oras ng ang operation nila or operational time nila. And ganun din po sa restaurant, mag-o-open din po with restrictions. Hindi pa po ina-announce specifically, pero low capacity lang po ang pwedeng
mag-dine-in sa restaurant. Hindi naman nila sasabihin na mag-open ang restaurant kung hindi magda-dine-in. Kasi alam naman na natin na for now, dine out or yung mga take-away lang muna. But then on July 1, pwede na pong mag-open ang restaurant with low capacity. Good news po ito para sa mga kababayan natin dito sa Qatar. Marami po tayong mga kababayan dito sa Qatar na nagtatrabaho sa mga restaurants. So at least kahit papano mababawasan na yung mga kababayan natin na nagstay sa bahay, yung iba, unfortunately, naka-leave without pay. Konting tiis po, makakaraos din po tayo. And this is very good news. At least by July 1, may chance na po na magkaroon sila ng trabaho. Go-open din po ang museums and library and of course with restricted hours and limited capacity. And para naman po sa mga workers or mga employee na pumapasok sa kanilang mga opisina or workplace, i-allowed na po ang 50% capacity with the strict precautions or kailangan po sundin yung binabang precautions ng State of Qatar, which is gumamit po tayo ng mask and make sure po na ang inyong ehtaraz ay laging updated and lagi pong naka-active. Pero po sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapag-download ng ehtaraz, ililink ko po sa screen. Huwag niyo pong kalimutang i-download dahil po lahat ng establishment ngayon, even supermarket, naghahanap po ng ehtaraz bago kayo papasukin. So make sure na meron po kayo niyan. And continuous pa rin po these days, nakikita ko na nagkakaroon ng checkpoint tuwing gabi or even sa hapon sa iba't ibang lugar dito sa Qatar. Chine-check po nila yung capacity ng sasakyan, kung nakamask ang mga tao, and kung meron pong ehtaraz. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang ehtaraz, guys. Kung gusto niyo pong malaman kung ano pa ang mga restrictions na nilift dito sa Doha, Qatar, Phase 3 and Phase 4, abangan niyo po ang susunod kong video. Please don't forget to click like and subscribe and i-on na rin po ang notification bell para po ma-notify kayo kapag may bago akong videos na ina-upload. I do appreciate sa mga nanonood po at nagsusubscribe po sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga comments or suggestions sa akin or sa mga videos or sa mga bagay na gusto nyo po na i-discuss natin or i-share natin sa mga kababayan natin, please don't forget to leave your comments on the comments box. Binabasa ko po lahat yan. And kung may question po kayo, just drop a message. You can follow me on my Facebook page at YT Amira. Sa Facebook po yan. You can message me there or you can leave your comments here in my YouTube channel. Nagre-reply din po ako. Once again, guys, happy 122nd Independence Day. Mabuhay po kayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. I'll see you again, guys, on my next Kabayan Edition.